안녕하세요. 반갑습니다. So, let's try this sample problem from EPS topic and got this question guys from EPS Korea Network YouTube channel. Okay? So, graph question pa rin po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, instruction 같은 것. So, meaning hahanapin mo yung correct statement. Okay? Tama na statement. So, proceed agad tayo sa choices guys. No, sa actual exam, you can go directly sa choices. Okay? So, highlight natin yung pinaka-importante bawat choice. Dito sa number 1, ADU. Okay? So, yung clothes. Okay. Kajang. Okay? Kahit itong dalawa lang, guys, okay na. Kasi, ano nga yung meaning ng kajang? Yes. It means pinaka. Okay. The most. No? 다른 말로는, in other words, meron siyang kapareha yung 제일. Okay? So, you can change it into 제일. Interchangeable kasi sila, guys. Magkapareha ng meaning. So, ADU가 제일 or ADU가 가장. Pinaka. So, pag may kajang, guys, yung ibig sabihin lamang po niya sa graph, it indicates na siya yung pinakamataas or pinakamababa. Okay? Pinakamataas or pinakamababa. Pinakakaunti. Okay? So, yung ADU saan ba dito? Yes, nasa gitna. Tingnan mo, siya ba yung pinakamataas? Hindi. Siya ba yung pinakamababa? Hindi. So, therefore, mali yung number 1. Okay? So, yun lang guys, no? You can get the hint kung tama ba yung pinagsasabi ng 1 or hindi. By just using the two words, yung pinaka-importante dito, ADU and kajang. Importante din yung last part, guys. Pero later on, no? We will emphasize. Next, 자동차. Okay? Ito guys, 자동차. And then, pan. Or, 절반. No? Pan guys, it means half. Diba? When we say, let's say for example, sa time, diba? 5시 반. Okay, 5시 반 means 5:30. Diba? Kasi yung half ng time is 30. So, 1 minute, we have, sa 1 hour, we have 60 minutes. Then, 30 minutes yung half. Okay? So, dito sa graph naman guys, yung half, yung band dito, it represents 50%. No? Another word for this, minsan makikita mo 절반. Okay? Basta may band guys. Yan yung pinaka-key dyan. So, 자동차, 50%. O di? Okay. Ito guys. 50% pa siya? Hindi. No? So, we can say number 2 is malayong-malayo po, guys. Okay. So, 2 words lang yung ginamit natin. Nakakuha na tayo ng hint kung tama ba yung pinagsasabi ng kada choices. Okay. Samba, number 3. 휴대폰. Okay. 휴대폰. Yung sinasabi niya dito, 42.3%. 그 42.3%예요. Dito, guys, 24.3, 42.3. So, mali na po. Okay? And last part, umnyu. Okay. Umnyu. Yung pagbasa po niya, guys, hindi umryo, kundi umnyu. No? Sa consonant assimilation rules po natin. Okay? When miyum followed by lir, si lir magiging niyon. Okay? So, therefore, you can pronounce it as umnyu. Okay? Hindi umryo. Okay? Umnyu. Yes, kajang. Kajang. Okay. Again, pag may kajang guys, pinakamataas or pinakamaliit. Okay. So, si umnyo saan ba? Ito guys. So, siya ba yung pinakamataas? Hindi din. Siya ba yung pinakamaliit? Sa totoo lang guys, meron namang pinakamaliit sa kanya which is kita. Okay, kita means others, no? Hindi naka-specify. Okay, but in graph kasi guys, para ma-determine mo sa graph kung alin yung pinakamataas or pinakamababa, it has to be specified. So, dapat naka-specific po siya. So, therefore, based po dito sa graph, we can say, sa mga naka-specific, yung pinakakaunti talaga is si umyo. Kasi meron lamang po siyang 9.7%. Okay, so therefore guys, we can say that
Number 4 po yung tamang sagot natin dito. Even though meron tayong pinakakaunti, pero hindi talaga siya nakaspecify, guys. So, we cannot say, halimbawa, pag tinatanong tayo, ano yung pinakakaunti dyan sa graph na yan? Itong others. Ano ba yung others? O hindi naka-specify, hindi mo masasabi na yan yung pinakakaunti. Okay? So, yung naka-specific muna, yung unahin. Okay? So, therefore, number 4 yung tamang sagot dito. Okay? So, ngayon, let's try to analyze the whole with vocabs na rin, no? Sa mga hindi natin alam na words. Take note nyo po. So, 한국의 2013년. Okay? So, Korea's 2013, year 2013, 수출품. 품 is products, then 수출 means export. 수출품, export product. Anwang. Okay, the situation or the current situation. Okay, so 현재, 현 comes from the word 현재 means current, and 황 from the word 상황 means situation or the current status, current situation of the 수출품. Okay, 수출품, export products ng 2013, year 2013 ng Korea. Okay, ito na yung nangyari. So, 수출하였습니다. 수출하다 is to export. Kabaliktaran niya, guys, 수입하다. 수입, no? 수입. Suip kasi, guys, no? It means to enter. Diba? Kasi if sa parts of the body we have it means mouth. So something na yung mouth kasi ginagamit natin para ipasok yung pagkain. Okay? So 입구, diba? 입구 means entrance. Okay? 입학. Okay? 입학 알아요, 여러분? 입학. Okay, ip to enter and 학교 means the school, to enter the school. 입학. Okay, so to enroll, to enter the school. 입구, entrance, diba? Pag may ip, it means again to enter. Okay? So 출, however, guys, no? 수출. 출 naman, it means something going out. Sa Hanja lesson po, guys, no? 수출, 출입. Okay? 출. 수출하였습니다. And 수출하였습니다. 하였습니다, guys, is the past tense form. And yang 하였습니다 is written form. Okay? Written form po siya, guys. Written form. So, formal writing sa essay or when you represent or when you write formally, so it has to be like this, yung form niya. And spoken, 했습니다. 했다. Yung past tense form. Same meaning. So, 수출하였습니다 와 수출했습니다는 똑같습니다. Same. So, pinakamarami daw yung na-export nila na yung pinakamarami daw na na-export is yung Rio sa 2013. So, mali po, no? Then dito, 넘습니다, lumagpas daw ng half sa kabuuan. 전체 is the entire. It means entire, kabuuan. So, lumagpas daw ng half yung kabuuan, yung export ng, ano ba? Yung, ng car. Which is not. Number 3, yung ano daw, they did, yung nagawa nila na, nakagawa sila ng 42.3% ng, ano guys, yung export ng cellphone, which is mali. And sa last part, pinakakaunti daw yung na-export nila. Yung umnyu daw, yung pinakakaunti na na-export nila. That's the meaning of this. Chokke. Chokke is the adverb form of chokta, which means few. No? Kajang chokke. Pinakakaunti. Yung nagawa. Nagawa nila yung pinakakaunti. Yung umnyu, suchul. Yung export daw ng mga drinks. No? So, which is correct kasi based dito sa graph, siya yung pinakakaunti na nakaspecify. Okay? So, yung number 2, guys, pampagulo lamang po yan. Again, others. No? So, remaining. So, hindi talaga siya ganun ka-tawag nito. Hindi talaga siya ganun ka-importante dito po sa graph. Yung pinaka-importante dito is yung 4 na pinag-uusapan. Sila talaga yung pinaka-topic dito. Okay? So, 다시 한번 정답. 네, 4번입니다.